Matyagang naghintay ang binatang si Chester sa labas ng airport habang ang kotse niya ay nakapark sa parking area. Nang tumingin siya sa kanyang pambisig na relo, ay napangiti siya dahil alam niya na anumang sandali ay darating na ang matalik niyang kaibigan na si Joel na ilang taon ding nagtrabaho sa isang malaking shopping mall sa Dubai. Hindi nagtagal ay nakita na ni Chester si Joel na lumabas na may dalawang malalaking maleta. Napangiti ng malaki ang dalawa nang magtama ang kanilang mga mata. Sinalubong ni Chester ang kaibigan at binigyan ito ng mabilis na yakap at isang tapik sa likod. Aba, ayos ah! Ikaw na ba talaga yan, pare? Grabe! Ang laki ng pinagbago mo ah! Kutis Amerikano ka na! Ikaw ba naman, pare? Buong oras na magtrabaho sa loob ng air condition na mall, di ba? Sino ba namang hindi puputi dun? Ewan ko na lang. Pero ikaw din ha, ang laki na ng pinagbago mo. Ang laki na ng katawan natin ngayon ha. Yung ba? Dahil lang to sa gym, pare. Sawa na kasi akong tawagin na lampayatot eh. Ano ka ba naman? Ang tagal na nun, pare. Yung mga nanunuksusay nung high school tayo, nasa na ba sila? Ikaw, isa ka ng engineer, di ba? Wag na nga natin silang pag-usapan, pare. Sandali, yan lang ba ang mga dala mo? Meron pa, pero parating pa lang. Siguro ay sa susunod na linggo pa. Matapos ang maikling kwentuhan, ay inaya na ni Chester si Joel patungo sa kanyang sasakyan upang ihatid ito sa bahay nito na halos katabi lang ng bahay nila. Pinulungan niyang dalhin ang maleta ng kaibigan at pinagkasya nila yon sa likod ng kanyang sasakyan. Hindi nagtagal ay nagmaneho na si Chester habang si Joel naman ay nasa passenger seat. Aba, ang ganda rin itong sasakyan mo, Chester ah. Iba talaga kapag nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit hindi na mag-abroad, ay may maayos sa trabaho dito sa Pilipinas. Para namang nagsisisi ka sa pagtatrabaho mo niyan sa Dubai, Joel. Ano ka ba? Mas madiskarte ka sa akin, no? Kita mo nga at naunahan mo pa akong ipagpatayo ng bahay ang mga magulang mo. Saka, second hand lang tong sasakyan ko, no? Kaya minsan, bigla na lamang tinutopak. Saka na lang ako bibili ng brand new kapag natapos ko na yung pinapatayo kong bahay para kina mama at papa. Sa bagay, may punto ka, pare. Nakakatuwa, no? Na ang layo na natin sa dating binatilyo na maasim at mahilig magkating para maglaro ng video games na hinuhulugan ng piso. Sabay na nagkatawanan ang magkaibigan. Itinuon naman ni Chester ang atensyon sa pagmamaneho at hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang mga kalokohan nila noon ni Joel. Magkababata sila ni Joel. Mula elementary hanggang high school ay magkaklase sila, kaya mas naging matibay ang kanilang pagkakaibigan. Kahit walang pasok sa eskwelahan, ay nakakapaglaro pa rin sila dahil magkalapit lang ang kanilang bahay. Isang bahay lamang ang pagitan ng mga bahay nila. Nang tumungtong na sa kolehiyo si Chester, ay nagtungo sa Maynila si Joel para doon magtrabaho. Simula noon, ay hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Dahil nang umidad na ng 21 si Joel, ay agad na itong nag-abroad. Ganun pa man, hindi naputol ang koneksyon ng dalawa dahil nauso na rin ng panahon na yon ang cellphone. Kaya kahit nasa malayo at nasa ibang bansa si Joel, ay nagpatuloy pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Grabe! Ang laki na pala ng pinagbago ng Pilipinas, no? 5 taon lang akong nawala pero parang mas lalong dumami ang building dito sa Maynila. Mas lalo ka magugulat, pre, kapag nakarating na tayo sa barangay natin. Mas maraming nagbago doon. Oo nga pala, pre. Kumusta na kayo ni Irene? Natuloy ba yung plano mong proposal sa kanya? Hindi agad nakasagot si Chester sa tanong na yon ng kaibigan niyang si Joel. May kung anong kirot na dumaloy sa puso niya at mapait siyang napangiti.
Oh, bakit bigla kang tumahimik? Huwag mong sabihin na hindi ka pa nakakapag-propose. Aba, sa bagay, mas okay kung hindi pa para makita ko kung paano ka lumuhod sa harap ni Irene at tatanungin mo siya ng, "Will you marry me?" Wala pre. Walang proposal na mangyayari. Break na kami ni Irene. Magtatatlong buwan na. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan, pre. Kayo, ni Irene, magbe-break? Aba, imposible yata yun. Mula high school, kayo na ang magkasama, di ba? Kasal na nga lang talaga ang kulang sa inyong dalawa eh. Akala ko rin imposible na magkahiwalay pa kami. Pero totoo pare, wala na talaga. Hiwalay na kami ni Irene. Wow! Seryoso ka nga! Bakit? Ano nangyari? Actually, nag-propose na ako sa kanya. Pero hindi siya nag-yes eh. Ang sabi niya, marami pa siyang gustong gawin sa buhay na hindi niya magagawa kung ikakasal kami. Sinabi ko na hindi ko naman siya pipigilan sa mga gusto niya kahit mag-asawa na kami. Pero ayaw niya pa rin eh. Nakipag-cool off siya sa akin. Tapos makalipas ang 1 linggo, nalaman ko na may iba na siyang boyfriend. Napaining si Joel na para bang mas nasaktan pa ito kesa kay Chester. Langiya, wala sa personality ni Irene na gagawin niya yun sa'yo ah. Hindi ba mainhin siya at napakatahimik? Ganun nga siguro. Kahit matagal mo nang kasama ang isang tao, ay hindi mo pa rin pwedeng sabihin na kilala mo na talaga siya. Pero ayos lang yun, pre. At least, ngayon ay nagagawa ko na ang mga gusto kong gawin na hindi ko na kailangan magpaalam kung kanino. Nakakapag-gym na rin ako at mas nakakapag-focus sa trabaho. Hindi na muna nagsalita si Joel na para bang naramdaman ito na masakit pa rin para kay Chester na pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Irene. Isa yun sa gusto ni Chester sa pagkakaibigan nila ni Joel. Alam nila kung ano ang nararamdaman ng isa't isa at may malaki silang respeto sa damdamin ng bawat isa. Nang muling magsalita si Joel, ay puro nakakatawang experience na ang ikinuwento nito. Kaya mabilis na nagbago ang atmosphere at naging masaya na ulit ang kwentuhan nila habang nagmamaneo si Chester pauwi sa barangay nila. Madilim na nang makarating sina Chester at Joel sa lugar kung saan sila parehas na lumaki. Inihinto ni Chester ang kotse niya sa tapat ng bahay ni na Joel. Nauna siyang bumaba upang ibaba ang mga maleta ng kanyang kaibigan. Uy pre, salamat sa pag-aatid mo sa akin ha. Oh, ito pandagdag sa panggas mo. Umiling si Chester nang iabot sa kanya ni Joel ang 3,000 piso. Sira ulo, para kang timang. Itabi mo na lang yan at ipandagdag mo dun sa pupuntahan natin sa weekend. Hindi mo na kailangan magbayad sa pagsundo at paghatid ko sa'yo. Pambihira ka naman, oo. Hindi na kita pipilitin na tanggapin to kasi kilala kita eh. Kapag ayaw mo talaga. Oo nga pala, pag-usapan na lang natin yung lakad natin bukas sa weekend. Pupunta na lang ako sa bahay nyo para ibigay na rin sa mama at papa mo yung mga pasalubong ko sa kanila. Bubuksan ko pa kasi yung bagahe. Yung pasalubong mo sa akin, baka nakalimutan mo ha? Oo, hindi ko nakalimutan. Nandun pa sa parating ko mga bagahe. Pero huwag kang mag-alala kasi nandun yung pabango mo. Ayos! Salamat pre ha. O paano? Una na ako. Saka na tayo magkwentuhan kapag wala ka ng jet lag. Hindi na nagtagal doon si Chester at sumakay na siya sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa bahay nila sa hindi kalayuan. Napakasaya niya para sa kaibigan niya dahil talagang nagbunga ng gusto ang 5 taon na pagsasakripisyo nito sa ibang bansa. Napakaganda at napalaki nito ang bahay ng mga ito at nakapagtayo na rin ito ng negosyo. Kaya masasabi niyang stable na ang buhay ng kanyang kaibigan. Para sa kanya, kung anuman ang naabot ni Joel ay dahil sa pagiging masipag nito
at sa matalino nitong paghawak ng pera. Nang sumunod na araw ay naging bisita ni Chester si Joel. Gaya ng sinabi nito ay dinala nito ang mga pasalubong nitong tsokolate, mga damit at kung ano-ano pa para sa nanay at tatay ni Chester. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Chester dahil sa wakas ay nakabalik na sa Pilipinas si Joel. Parang anak na rin kasi ito ng mga magulang niya, lalo na't nag-iisa siyang anak. Habang nasa sala ang magkaibigan, ay binigyan sila ng nanay ni Chester ng niluto nitong spaghetti. Wow, grabe! Namiss ko tong spaghetti ni tita. Wala talagang tatalo sa spaghetti ng nanay mo, Chester. Grabe! Huy, ano ka ba? Baka mamaya niyan magtampo ang nanay mo kapag narinig yan sinasabi mo. Sus, kahit naman si nanay, aminado na mas masarap ang spaghetti ng nanay mo, pre. Ay, oo nga pala, mga iba ko. Planchado na ba yung lakad natin sa weekend, ha? Ha! Planchadong-planchado na. Walang kagusot-gusot, pre. Binili ko na mga dapat natin bilhin, gaya ng camping tents at kung ano-ano pa. Yung iba naman ay meron na ako, kaya hindi na ako bumili. Mga damit na lang ang dadalin mo. Pero sabi mo ay sa gitna ng gubat tayo magka-camping, di ba? Pre, hindi ba delikado ron? Ano ka ba? Safe doon. Actually, pare, nagpunta na kami doon ni Irene last year. Nag-overnight kami at talagang napakaganda ng lugar. Lalo na yung lake na naron. Naku pare, panalo. Untouched pare. Si Irene pala ang isinama mo ron Baka naman mag-relapse ka niyan bigla. Walang magre-relapse, pre. Pangako. Saka pupunta tayo ron para mag-enjoy, mag-inom at mag-banding. Sige, sabi mo yan ha. Excited na talaga ako, pre. For sure. Maganda doon kasi ikaw na mismo nagsabi Pinag-usapan pa nilang dalawa ang mga ibang detalye sa lakad nila sa weekend, gaya ng mga iba pa nilang bibilhin. Kapag silang dalawa ang magkausap, ay mabilis silang nagkakasundo dahil talagang kilala na nila ang isa't isa. Ang camping trip na yon ay matagal na nilang napag-usapan. Nasa Dubai pa lang si Joel ay plinano na nila yon, kaya naman hindi makapaniwala si Chester na magkakaroon na ng katuparan ang plano nilang yon ni Joel. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng pag-alis ni Chester at Joel. Madaling araw pa lang ay gising na si Chester para ayusin ang ilang gamit na kailangan nilang dalhin. Kagabi pa lang, bago siya matulog, ay inihanda na niya ang ibang mga gamit, kaya konti na lang ang isasakay niya sa kotse pagkagising niya. Sa compartment ay naroon ang isang malaking bag na naglalaman ng mga damit niya. Meron din dong portable gas stove, mga dilata, instant noodles, bigas, lutuan, tubig na nasa galon. Naroon na rin ang isang malaking tent, 2 sleeping bag at kutsilyo na gagamitin nila sa pagluluto. Sa isang cooler na puno ng yelo ay naroon naman ang beer, mga karne para sa barbecue at ilang frozen goods. Hindi rin niya kinalimutan ang first aid kit para kung sakaling may masugatan sa kanila ay handa sila. Para sa kanya ay sakto na yon sa 2 gabi na pagkakamping nila ni Joel sa gitna ng kagubatan. Pasado 6:00 ng umaga nang dumating si Joel na may bitbit na isang itim na duffel bag. May ngiti ito sa labi at gaya ni Chester ay hindi maitago nito ang excitement. O tara na, sumakay ka na! Parang ang dami mong dala, pre Ipapaalala ko lang sa'yo, 2 gabi lang tayo doon ha. Hindi tayo titira sa gubat ng 1 buong taon. Mas okay nang handa, ikaw talaga Panigurado, palagi tayong maglalangoy sa lawa doon. Kaya mas maganda na marami akong damit na dala. Saka hindi ka ba nabibigatan sa mga ginto mong kwintas? Pambihira ka Parang masyado naman yatang marami yan, pre. Tapos ang lalaki pa. Siyempre, pinaghirapan kong bili ng mga to, no? Kaya dapat mong i-display.
Tumawa si Chester habang sinisiguro na wala na silang nakalimutan. Hindi nagtagal ay pumwesto na siya sa driver's seat habang si Joel naman ay sa tabi niya. Inaandar na niya kagad ang kotse at binuksan ang aircon habang naririnig nila ang paboritong playlist ni Chester na puro mga lumang alternative rock na madalas nilang pinakikinggan nung high school. Walang traffic ng oras na yon at kakaunti pa lang ang mga sasakyan na nasa kalsada. Makalipas ang halos 5 oras na biyahe, ay tila nakaramdam na ng pagkainip si Joel. Malayo pa ba tayo, pre? Parang mauubos na yata ang buong araw natin sa kalsada. Huwag kang mainip, malapit na tayo. Don't worry, sobrang worth it talaga ng lugar na yon sa mahabang biyahe nating to. Sayang, at hindi pa ako marunong magmaneho. Di sana, napalitan na kita dyan. For sure, pagod ka na, pre. Ano ka ba, ayos lang. Sanay na ako sa ganito katagal na biyahe, no? Kapag umakyat tayo ng Baguio, mas matagal pa dito ang biyahe natin. Uy, Baguio! Minsan punta rin tayo ron. Pero mas maganda siguro kung kasama natin ang family natin. Magandang ideya yan. Sa susunod, yan ang paplanuhin natin. Ilang oras pa ang lumipas, ay narating na nila ang huling baryo bago ang masukal na bahagi ng daan. Bahagyang ipinasok ni Chester ang kotse niya sa gubat, pero hindi siya tuluyang nakapasok doon dahil hindi na kaya ng kanyang sasakyan. Bumaba na sila mula roon at ang una nilang dinala ay ang kanilang tent at mga bag na naglalaman ng kanilang mga damit. Nagsimula na silang mag-trekking papunta sa mismong lugar kung saan sila magkakamping. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad sa masukal na daan, ay huminto si Chester sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nangingintab ang kanyang pawis at mabilis ang kanyang paghinga. Sa kanilang harapan ay nakita nila ang isang tanawin na bumura sa lahat ng pagod. Isang malawak at malinis na lawa ang bumungad sa kanila. Ang tubig doon ay tila salamin na kumikislap sa ilalim ng araw. Sa paligid ay may mga matatayog na mga puno na parabang tahimik na bantayon ng kalikasan. Kahit tirik ang araw, ay hindi nila ramdam ang init dahil sa dami ng puno sa paligid. O ano? Anong masasabi mo, pare? Pasado ba sa'yo? Pasadong-pasado, pare. Para tayong nasa loob ng postcard, ah. Grabe, tama ka. Worth it nga talaga ang napakahabang biyahe at paglalakad papunta rito. Ang maganda pa niyan, pare, tayo lang ang tao rito. Walang ingay at walang sisita sa atin kahit na ano pa ang gawin natin. Sa atin ang buong lugar na to, pare. Ayos, yan talaga ang gusto ko. Ayoko rin kasi talaga sa masyadong mataong lugar. Matapos yun, ay ibinaba na nila ang mga gamit na kanilang dala at sinimulan na nila ang pagtayo ng tent. Si Joel ang naglatag ng tarp, habang si Chester naman ang nagbuo ng frame. Sanay na sila sa ganung klase ng activity dahil noong kabataan nila ay madalas silang mag-camping sa bundok at doon nagpapalipas ng gabi. Sa loob ng ilang minuto ay natapos na nilang itayo ang malaking tent na maganda ang pagkakapwesto malapit sa lawa. Okay, ayos na, ayos na. Bumalik na muna tayo sa sasakyan para kunin yung mga pagkain at iba pa nating gamit. Okay, tara. Bumalik na sila sa sasakyan. Habang naglalakad sila, ay nagkekwentuhan sila. Pagdating sa sasakyan, ay agad nilang binuhat ang natitirang gamit, gaya ng isang cooler box na may karne at ang iba pa nilang mga pagkain at gamit. Nang makabalik na sila sa camping site, ay inayos na nila ang kanilang mga gamit. Gumawa ng ihawan mula sa bato si Chester at pinatungan niya yon ng stainless na griller. Sa ilalim ay naglagay siya ng uling at pinabaga niya yon gamit ang torch. Habang si Joel naman ay inilabas na ang marinated na liempo at manok.
Inihaw nila ang marinated na liempo at manok at unti-unti nang lumaganap sa paligid ang masarap na amoy ng barbecue. Habang iniihaw ang huling batch ng karne, ay naghubad na si Chester ng t-shirt at naglakad papunta sa gilid ng lawa. Lumublob siya sa tubig na malamig sa una, pero sa pagtagal niya ay naging maligamgam na ang tubig. Sumunod na rin si Joel sa kanya. Grabe! Kakaiba pala ang tubig dito, pre. Para tayo nasa hot spring sa Pansula. Sabi mo pa, kaya nga nakaka-relax talaga dito, pre. Alam mo, kung wala lang nga talaga akong trabaho sa Lunes, ay baka 1 linggo tayo rito eh. Eh di, tumawag ka na sa boss mo, sabihin mo, magsisick leave ka. Sira ulo. Tsaka paano ako makakatawag? Eh walang signal ng cellphone dito, no? Anak nang, hindi pa pala ako makakapag-upload dito ng mga picture sa social media ko. Saka mo na gawin yun kapag nakaalis na tayo rito. Pero habang nandito tayo, i-enjoy muna natin ang lahat ng nasa paligid natin. Eh ano pa nga bang gagawin ko? Eh di mag-enjoy. Habang nakalubog ang kalahati ng katawan ni Chester sa tubig, ay bigla siyang kinabahan sa dahilan na hindi niya alam. Luminga siya sa paligid dahil naramdaman niya na parang may mga matang nagmamasid sa kanila. Ngunit wala naman siyang nakitang ibang tao sa paligid. Nawala ang atensyon ni Chester sa pagtingin sa paligid nang bigla siyang sinabuyan ng tubig ni Joel. Natawa siya at gumanti siya sa kaibigan. Nang maamoy nila ang nasusunog na barbecue, ay nagmamadali silang umahon sa tubig. Pagsapit ng gabi, ay nagluto na ng hapunan si Chester. Nagsaing siya at ang inulam nila ay ang natirang barbecue nila kanina. Unang gabi nila sa gubat, kaya naisipan nilang uminom ng beer habang nakaupo sa camping chair at nakaharap sa gubat. May bonfire sa harapan nila, kaya kahit paano ay maliwanag sa kanilang kinaroroonan. Tahimik ang gabi ng mga oras na yon, maliban na lamang sa tunog ng mga kuliglig sa paligid at manakanakang paghuni ng mga ibong gising sa gabi. Nang medyo tinamaan na ng alak si Chester, ay bigla rin siyang tinamaan ng lungkot nang maalala ang dati niyang nobya. Alam mo, Joel, sa totoo lang hindi ko pa rin matanggap. Anong hindi mo matanggap? Si Irene, yung may iba na siya ngayon. Ang bilis lang, pare. Ang sakit. Nakakala ko cool off lang kami tapos biglang may kapalit na pala ako. Feeling ko nga, pre, habang kami pa sila na nung lalaking yun Alam mo, masakit talaga yan, pre. Pero minsan, hindi mo naman talaga makokontrol ang puso ng isang tao Kahit gaano ka pa kaayos, kahit anong effort mo. Kung hindi na ikaw ang tinitibok ng puso niya, kung hindi na ikaw ang mahal niya, wala ka na talagang magagawa. Isipin mo na lang na hindi na tumagal pa ang relasyon nyo ng sobra. O di ba, mas masakit yon pag nagkataon. Alam ko naman yun Pero ang sakit-sakit pa rin, pre. Alam mo naman lahat ng tao sa paligid namin ay ini-expect na kami na talaga hanggang sa uli. Kahit sina mama at papa nga Nasaktan din sila nang malaman nila na wala na kami ni Irene. Pakiramdam ko tuloy ay ako may mali kung bakit naghanap siya ng iba. Napayuko si Chester at bahagyang piniga ang lata ng beer sa kanyang kamay. Nakatitig siya sa apoy na parang may hinahanap siyang sagot na hindi niya alam kung saan hahanapin. Alam mo, paring Chester, walang mali sa'yo. Aminin mo lang na nasasaktan ka at tanggapin mo na tapos na ang kabanatan yung dalawa ni Irene para makapagsimula ka na ng bago. Paano kung wala nang susunod na kabanata? Pabihira ka naman ng negative mo naman kagad Meron yan.
Pero syempre, hindi na si Irene ang leading lady mo. Saka, wala namang masama kung mag-isa ka muna eh. Isipin mo, kung nandito si Irene, sa tingin mo ba papayagan ka nun? Aba, hindi ba? Ang sabi mo hindi yung pumapayag na hindi siya kasama sa mga lakad mo. Paano tayo makakapag-banding ng tayo lang kung kayo pang dalawa, di ba? Oo nga, no. Sa bagay, may tama ka dyan, Joel. Masyado kasing silosa yun si Irene eh. Yung pala, siya palang may ginagawang kababalagan nang di ko alam. Pero alam mo pare, na-miss ko ang mga payo mong ganyan. Wala kasi akong makausap nung nasa Dubai ka pa eh. Tama na nga muna yan. Cheers muna tayo. Shot puno. Ayos. Cheers pare. Shot puno. Nagtagpo ang mga hawak nilang beer in can at sabay nilang inubos ang laman nun. Matapos yun, ay pinag-usapan na lang nila ang mga kalokohan nila nung high school para kahit papano ay makalimot sa kalungkutan. Si Chester. Ilang minuto bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi nang magdesisyon sina Chester na matulog na. Parehas na silang lasing ni Joel dahil nakatig 5 beer na sila. Mabilis nilang niligpit ang kanilang pinag-inuman at pumasok na sila sa tent. Halos 5 minuto pa lang ang nakakalipas simula nang humiga sila ay natawa si Chester dahil narinig na kagad niya ang mahinang paghilik ng kanyang kaibigan. Hindi pa rin ito nagbabago dahil mabilis pa rin itong makatulog. Habang tulog si Joel ay gising na gising pa rin si Chester. Walang nagawa ang alak para supilin ang lungkot niya dahil sa paghihiwalay nila ni Irene. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay may narinig siyang tila sigaw ng isang lalaki sa malayo. Napabalikwas siya ng bangon at pinakiramdaman niya ng mabuti ang kapaligiran. Muli niyang narinig ang sigaw at doon niya napagtanto na hindi na yon isang guni-guni. Niyugyug niya ang balikat ng natutulog na si Joel upang gisingin ito. Oh, ano ba yung pre? Kakatulog ko lang eh. Gumising ka na muna pre. Gising. Bakit ba? Bitin ka ba sa inumin natin? Pambira naman to, mamayang umaga na lang ulit. Ano ka ba? May narinig ako sumisigaw, Joel. Nang sabihin yun ni Chester, ay napabalikwas si Joel ng bangon at may pagtatakang tumingin ito sa kanya. Ano ba sigaw ang sinasabi mo? Sigaw ng isang lalaki dun sa labas. Parang kailangan niya ng tulong. Ha? Akala ko ba tayo lang ang tao sa gubat na to? Baka naman guni-guni mo lang yun. Hindi ko guni-guni yun, Brad. 2 beses ko narinig yung sigaw eh. Kaya imposibleng guni-guni ko yun. Pambihira. Paranoid ka lang, Chester. Siguro kung anong hayop lang yun. Sige na. Matulog ka na. Hindi kayang manahimik ni Chester hanggang hindi siya nakakasiguro kung tao nga ba o hindi ang sumigaw na yon. Kinuha niya ang flashlight at lumabas siya ng tent. Si Joel ay tila wala pa sa wisyo, kaya nanatili ito sa loob ng tent. Sa paglabas ni Chester ay sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Kahit walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanya sa kadiliman, ay tinungo pa rin niya ang kakahuyan. Hello? May tao ba dyan? May tao ba dyan? Kailangan mo ba ng tulong? Paulit-ulit yung isinigaw ni Chester habang bawat sulok ng paligid niya ay iniilawan niya ng flashlight. Muntik na siyang mapasigaw nang may gumalaw sa makapal na halaman sa unahan niya. Nanginginig ang mga kamay niya na itinutok niya ron ng ilaw ng flashlight at marahan siyang naglakad papunta sa halaman. Ilang dipan na lang ang layo niya ron nang biglang may lumabas na baboy ramo sa makapal na halaman at mabilis na tumakbo palayo. Nakahinga ng maluwag si Chester. Pinasadahan pa niya ng isang tingin ng paligid at wala na siyang nakitang kakaiba o kahinahinala
kaya bumalik na siya sa tent nila. Pagpasok niya sa tent ay nakahiga pa rin si Joel pero gising ito. O ano? May nakita ka bang ibang tao? Wala. Pero may nakita akong baboy, Ramo. Sabi ko na sa'yo, di ba? Ang kulit mo eh. Paranoid ka lang, pre. Ikaw na rin ang nagsabi na walang ibang tao dito kundi tayo lang. Yung sigaw kasi na narinig ko kanina, sigurado akong tao yun. Ang kulit mo talaga. Guni-guni mo lang yun, Chester. Langya ka oh. Nawala tuloy ang antok at pagkalasing ko sa'yo eh. Mahiga ka na nga. Matulog na tayo. Para bukas, marami pa tayong magagawa. Hindi na nagsalita pa si Chester. Naguguluhan man, ay pinili na lang niyang mahiga para makatulog. Pero mas naging mailap ang antok sa kanya dahil sa hindi niya maalis sa isip niya ang narinig niyang sigaw ng isang lalaki. Pagsapit ng umaga, ay naunang nagising si Chester kay Joel. Lumabas siya ng tent at kahit medyo sumisikat na ang araw, ay malamig pa rin ang hangin sa lugar na yon. Agad siyang nagsimulang magluto ng almusal. Binuksan niya ang gas stove at nagprito siya ng hotdog at itlog. Matapos yun, ay inilabas niya ang loaf bread at inayos yun sa foldable table. Sunod ay nagpakulo siya ng tubig para sa kape. Isinantabi muna niya ang nangyari kagabi dahil ayaw niyang masira ang bakasyon nila ni Joel. Hindi nagtagal ay lumabas na rin si Joel mula sa tent. Naghikab ito at inaya niya na itong mag-almusal. Pagkatapos nilang mag-almusal ay nagpahinga sila ng konti bago sila nagdesisyong maglakad-lakad. May kung anong hatid ang kagubatan na yon para kay Chester, lalo na't kasama niya ang matalik niyang kaibigan. Pre, naalala mo ba yung napag-usapan natin dati nung nasa Dubai ka pa? Yung negosyo na itatayo sana natin? Ah, yung tapsilugan? Oo, yun nga. Hindi ba ikaw ang nakaisip nun? Ano kaya kung ituloy na natin yun? Sure! Gusto ko ng negosyo na hindi puro stress, pare. Simpleng kita pero masaya. Saka gusto ko rin na meron tayong negosyong dalawa. Kailangan lang natin ng maliit na puhunan, pre. May naipon naman ako kung sakali na sisimulan na kagad natin yon. May savings din naman ako, pre. Siguro ay okay na ang perang meron tayo para sa pwesto at mga kakailanganing bilhin. After na itong bakasyon natin, simulan na kagad natin yan. Maghahanap kagad tayo ng pwesto. Ako na sa kusina, ikaw na sa marketing. Oo ba? Pero may isang kondisyon. Ano namang kondisyon yon? Dapat may free tapsilog ako araw-araw, ha? Alam mo naman na paborito ko yung tapa mo eh. Sira ulo ka talaga. Akala ko naman kung ano na. Walang problema. Deal na kagad yan. Tumawa silang pareho. Pero nang sandaling yun, ay tuluyan ng sumikat ang araw. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang nagkwekwentuhan. Sinamantala na ni Chester ang bawat oras na nasa lugar sila na yon dahil alam niya na sa sandaling umalis sila ron ay balik na naman siya sa realidad kung saan mas marami ang oras niya sa pagtatrabaho. Matapos nilang umikot sa kagubatan, ay bumalik na sina Chester at Joel sa kanilang camping area. Nagluto na sila ng para sa pananghalian at matapos yun ay maghapon na silang naglangoy at nagbabad sa lawa. Kumuha rin sila ng mga litrato bilang remembrance. Pagsapit ng dapit hapon ay nagsimula na silang maghanda ng panibagong bonfire. Habang humihigop ng kape si Joel, ay abala naman si Chester sa paghahanda ng mga sangkap para sa sinigang na hipon na magiging ulam nila sa hapunan. Nang kumagat na ang dilim, ay nagsindi sila ng ilaw sa tent. Tapos na ring magluto si Chester, kaya kumain na sila ni Joel habang walang tigil ang kwentuhan nila sa kung ano-anong bagay. Habang nakaupo si Chester sa camping chair at nakatanaw sa lawa, ay umupo si Joel sa bakanting upuan sa tabi niya. Inabutan siya nito ng malamig na beer na nasa bote. Bukas na yon, kaya agad niya yung tinungga.
Maglalasing pa ba tayo ngayong gabi? Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Napaalis na tayo bukas. Magdadrive pa ako. Kahit isa o dalawang bote lang, pre. Pampantok lang. Muling tumingin si Chester sa lawa at bumuntong hininga. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Joel, kaya napalingon siya rito. Ang lalim naman ng paghinga mo. May iniisip ka ba ulit? Wala. Masaya lang ako kasi nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Alam mo namang ikaw lang ang kaibigan ko, di ba? At least ngayon, mas madalas na tayo makakapag-banding. Tama ka dyan, Chester. Marami pa tayong pupuntahan na lugar at baka nga bumalik pa tayo dito eh. Malay mo, pagbalik natin dito ay kasama na natin ang mga girlfriend natin, di ba? Hindi pre. Ayoko na muna siguro magkaroon ng girlfriend. Magpo-focus muna ako sa trabaho at saka sa tapsilugan natin. Magsasalita pa sana si Joel, pero nakarinig sila ng papalapit na yabag sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na tumayo. Nanlaki ang mga mata ni Chester nang makita nila ang isang dugoang lalaki na pasuray-suray na naglalakad. May hawak itong mahabang bagay na hindi niya mawarian kung ano. Biglang natumba ang matandang lalaki. Sumubsob ito sa lupa, pero agad din itong nag-angat ng ulo at itinaas ang isang kamay. Tulugan niyo ko! Tulugan niyo ko! Lalapitan sana ni Chester ang matandang lalaki, pero pinigilan siya ni Joel. Hinawakan nito ang braso niya. Huy! Anong gagawin mo, pre? Tutulungan ko yung matanda. Sabi ko na nga ba may ibang tao rito eh. Ang dali lang, pre. Bakong ano yan? Hindi ba may mga ganyang modus na kunwari kailangan ng tulong, tapos magdanakaw pala? Pambihira. Ikaw pala ang paranoid sa ating dalawa, Joel eh. Tignan mo nga, duguan siya at mukhang maraming sugat. Dali, ilabas mo yung first aid kit sa bag ko. Bilisan mo! Halatang may pagdadalawang isip na sumunod si Joel, habang si Chester naman ay nilapitan na ang matandang lalaki at dun niya nakita ang maraming kalmot at kagat sa katawan nito. Hindi na muna siya nagtanong at tinulungan niyang makatayo ang matandang lalaki. Inalalayan niya ito at dinala sa loob ng kanilang tent. Doon ay hawak na ni Joel ang first aid kit. Gulat na gulat ang reaksyon ni Joel, habang si Chester naman ay pilit na nagpapakalma. Tatang, huhubarin ko po ang damit nyo ha. Pasensya na po, pero kailangan ko pong linisan ang sugat nyo gamit ang alkohol. Tulugan niyo ko. Parang awa niyo na. Huwag niyo kong ibibigay sa kanya. Tatang, kumalma po muna kayo. Ligtas na po kayo. Anong nangyari sa kanya, pare? Ang dami niyang kagat at kalmot. Inatake ba siya ng isang mabangis na hayop? Hindi ko rin alam, pre. Mamaya na natin siya kausapin. Tulungan mo muna akong linisin ang mga sugat niya sa katawan. Nagulat si Chester nang biglang hinawakan ng matandang lalaki ang braso niya. Nanlalaki ang mga mata na tinitigan siya nito. Kinilabutan siya sa paraan ng pagtitig ng matandang lalaki sa kanya. Ramdam niya ang labis na takot nito. Tatang, bakit po? Kapag may binatang naghanap sa akin, ay huwag niyong sasabihin na nandito ako. Sabihin niyo na hindi niyo ako nakita. Papatayin niya ako. Hindi lang ako, kundi pati na rin kayong dalawa. Yan na nga ba ang sinasabi ko, pre? Problema ang dala ng matandang yan. Dapat hindi mo na siya tinulungan. Pabayaan na natin siya. Tumahimik ka nga muna, Joel. Muling ibinalik ni Chester ang atensyon niya sa matandang lalaki na duguan. Kung ganon, tatang, may gusto pong pumatay sa inyo. Kailangan po nating humingi ng tulong sa mga pulis. May sasakyan po kami. Yung po ang gagamitin natin para makaalis dito at madala po kayo sa ospital. Pare, ano ka ba? Huwag ka maniwala kagad sa sinasabi ng matandang yan. Baka mamaya modus nga lang yan. Itinaas ni Chester ang isa niyang kamay. Sumenya siya kay Joel na tumahimik muna ito dahil tila
meron siyang narinig na yabag na papalapit sa kanilang tent. Hanggang sa naging malinaw na ang mga yabag, mas lalong tumindi ang takot sa mukha ng matandang lalaki. Sigurado ko, siya na yan. Paparating na siya. Huwag po kayo mag-alala, Tatang. Kami pong bahala. Dito lang po kayo. At kahit na anong mangyari, huwag po kayong lalabas o gagawa ng ingay. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng anino ng isang lalaki sa labas ng tent. Tahimik nilang pinahiga ang matandang lalaki at pinakpan nila ito ng 2 sleeping bag. Huminga muna ng malalim si Chester bago siya lumabas ng tent. Agad na sumunod naman sa kanya ang kaibigan niyang si Joel. Isang matangkad na lalaki na sa tingin nila ay kaedad lang nila ang nakita nilang nakatayo malapit sa bonfire. Seryoso ang mukha nito at medyo matalim ang tingin ng mata. May takot na naramdaman si Chester sa lalaki pero hindi niya yon ipinahalata. Magandang gabi sa'yo, kaibigan. May kailangan ka ba? Ako si Juban. Nakatira ako malapit dito sa gubat. May itatanong lang ako sa inyo. May nakita ba kayong matandang lalaki na duguan at sugatan? Wala naman. Kanina pa kami rito pero wala kami nakikita. Di ba, pre? Hindi agad nakasagot si Joel, kaya pasimple itong singiko sa braso ni Chester. Oo. Wala kami nakita. Matutulog na nga sana kami. Sigurado ba kayo? Huwag kayong magsisinungaling sa akin. Bakit naman kami magsisinungaling? Wala talaga kami nakita eh. Saka anong dahilan namin, di ba, para magsinungaling sa'yo? Hindi ka naman namin kilala. Mag-iingat kayo sa matandang lalaki na yun. Magnanakaw yun. At baka pagnakawan kayo. Nagnakaw siya sa bahay namin. At nanlaban siya. Kaya siya sugatan. Sige. Salamat sa paalala. Tumingin muna ang lalaki sa paligid bago yun naglakad palayo pabalik sa gubat. Babalik na sana si Chester sa loob ng tent nang hawakan ni Joel ang kamay niya. Pre, sandali lang. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng lalaki? Magnanakaw daw yung matanda na nasa loob ng tent natin. Sabi ko na sa iyo eh, masama ang kutob ko sa matandang yon. Hindi, pre. Mas naniniwala ako dun sa matandang lalaki kaysa sa lalaking nakausap natin. Hindi mo ba nakita kung gaano kadami ang sugat ng matanda sa katawan? Sa tingin ko, ay nagsasabi siya ng totoo na may gustong pumatay nga sa kanya. Ewan, di ko na alam kung anong iisipin ko. Ang gusto ko lang naman ay mag-relax eh. Bakit naman may ganitong pangyayari pa? Ano nang gagawin natin? Dadali natin sa ospital yung matandang lalaki. Sa dami ng sugat niya, hindi nakakayanin yun ng alkohol lang. Doktor na ang kailangan niya. Pagkatapos, magre-report tayo sa mga pulis. Hindi na hinintay pa ni Chester na magsalita si Joel dahil alam niyang naghahabol na sila ng oras. Kapag hindi kagad sila kumilos, ay baka mamatay pa ang matandang lalaki sa dami ng dugong nawawala rito. Naunang pumasok sa tent si Chester. Nakita niya ang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok at nanginginig sa sobrang takot. Doon niya napansin na ang mahabang bagay na hawak nito ay isang buntot ng pagi. Tatang, aalis na po tayo. Dadalhin po namin kayo sa ospital para malapatan po ng tamang lunas sa mga sugat niyo. Inalalayan ni Chester ang matandang lalaki na lumabas ng tent. Sa labas ay kagad namang umagapay si Joel sa pagtulong. Bumalik si Chester sa loob ng tent upang kunin ang susi ng sasakyan niya at agad din siyang lumabas. Pinagitnaan nila ni Joel ang matandang lalaki. Ang braso ng matanda ay nakapatong sa kanilang mga balikat. Habang binabagtas nila ang makipot at madamong daan pabalik sa lugar kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan, ay nakaramdam si Chester ng kilabot. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Mas lalo nilang binilisan ang kanilang paglalakad nang marinig niya ang mga yabag na tila nakasunod sa kanila. Makalipas ang mahigit kalating oras, ay nasilayan na nila ang sasakyan ni Chester. Kahit paano,
ay nakahinga na sila ng maluwag dahil inakala nila na makakaalis na sila sa lugar na yon ng ligtas. Agad na binuksan ni Chester ang pinto ng backseat at doon ay inihiga nila ang matandang lalaki. Wala na siyang pakialam kahit namantsahan na ng dugo nito ang upuan ng sasakyan niya. Pumwesto na kagad siya sa driver's seat habang si Joel naman ay kinakabahan na umupo sa passenger seat. Nang buhayin niya ang makina ng sasakyan ay nagtaka siya nang hindi niya yun napaandar. Napamura siya nang malaman na wala ng gas ang sasakyan. Bakit pre? Anong problema? Wala na pala tayong gas. Ano? Langyan naman o paano nangyari yun? Hindi ba? Kalahati pa ang laman yan? Hindi nagawang makapagsalita ni Chester nang makita niya sa unahan ng sasakyan ang isang bulto ng tao na papalapit. Huminto ang taong yun sa harapan ng kotse. Doon nila nalaman na si Jovan ang taong yun. Nakakatakot ang ngisi sa labi nito. Ibinaba ni Chester ang bintana upang makausap niya si Jovan. Pare, baka pwede mo naman kami matulungan, oh. May alam ka ba na pwede naming mabilan ng gasolina na malapit? Mga sinungaling kayo. Ang sabi nyo, hindi nyo nakita ang matandang lalaki. Kung ganon, ay sino yung nasa likod ng sasakyan nyo? Pare, kung may ginawa man siyang mali sa inyo, kalimutan mo muna yun sa ngayon. Sugatan siya at kailangan niya madala sa ospital. Pwede ka sumunod doon para kapag okay na siya, ay makapagsampa ka ng kaso sa kanya. Nagulat si Chester nang biglang ipinatong ng matandang lalaki ang kamay nito sa balikat niya. Nang lingunin niya ito, ay nakita niya na may inaabot itong isang kwintas na may palawit na bato na kulay pula at bahagyang kumikislap. Huwag po kayo mag-alala, Tatang. Papakiusapan ko po siya para hindi niya na tayo saktan. Hindi siya makikinig sa inyo. Kunin mo ang kwintas na ito at isuot mo. Gamitin mo para labanan siya. Hindi ko na kayang makipaglaban sa kanya dahil masyado na akong maraming sugat. Napalingon si Chester sa unahan nang muling magsalita si Jovan. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na isuko nyo sa akin ang matandang lalaki. Kapag ginawa nyo yun, ay hahayaan ko kayong makaalis ng buhay sa gubat na ito. Pare, ibigay na natin ang matandang yan. Hindi naman natin niya kilala eh. Baka kung ano pang gawin sa atin ng Jovan na yan, pre. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Tanggapin mo na kwintas na ito. Kakailanganin mo ito para labanan ng aswang na yan. Natigilan si Chester nang marinig niya ang salitang aswang mula sa matandang lalaki. May pagtataka siyang napatingin dito. Ano, Tatang? Sino po ang aswang na tinutukoy niyo? Si Jovan, ang lalaking nasa unahan natin. Isa siyang aswang. Matagal ko na siyang tinutugis dahil siya ang dahilan ng patayan sa baryong malapit sa gubat na ito. Pero sa pagkakataon na ito, ay nagkaroon siya ng lamang sa akin. Kaya labis akong nasugatan sa laban namin sa gubat. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal at kailangan ko nang ipasa sa iyo ang mutya ng apoy. Kinuha ng matandang lalaki ang kamay ni Chester at isiniksik nito roon ang kwintas na hawak nito. Isuot mo ang kwintas na yan, iho, at bibigyan ka niya ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Magagawa mong kontrolin ang apoy. Gamitin mo ang kakayahan na yan para patayin si Jovan. Inabot din ng matandang lalaki ang hawak nitong buntot ng pagi at anito ay mabisa yung panlaban sa aswang. Magtatanong pa sana si Chester sa matandang lalaki pero lumaylay na ang ulo nito. Kinakabahan siya dahil naisip niya na baka sa dami ng dugo na nawawala rito ay binawian na ito ng buhay. Pinulsuhan ito ni Chester at nang hilakbot siya nang malaman na wala na nga itong pulso. Indikasyon
napatay na ang matandang lalaki. Bakit pre? Ano nangyari? Wala na siya, pre. Patay na yung matanda. Pare, hindi na maganda ang kutob ko sa nangyayari. Ubus na ang oras na ibinigay ko sa inyo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon, pero masyado kayo nagmamatigas. Pagsisisihan nyo ito ngayon. Nadali pre, kakausapin ko siya. Kailangan niyang malaman na patay na ang matandang gusto niyang kunin. Joel, huwag kang lalabas! Ngunit huli na, binuksan na ni Joel ang pinto ng kotse at bumaba na ito bago pa ito mapigilan ni Chester. Isinarado ni Joel ang pinto ng kotse pero hindi ito umalis sa tabi nun. Brad, patay na ang matandang lalaki. Ang dami ng dugong nawala sa kanya at mukhang hindi niya na kinaya. Ibibigay na lang namin ang bangkay niya sa'yo kung yun ang gusto mo. Ano ka mo? Bangkay? At ano namang gagawin ko sa isang bangkay? Kung ibinigay niyo sana siya sa akin kagad, ay hindi siya mamamatay. Ako ang dapat na pumatay sa matandang yon. Sinira niyo ang paglalaro ko sa kanya. Pero sa bagay, kayong dalawa na lang ang paglalaroan ko. Bago pa man makagalaw si Joel, ay biglang nagbago ang anyo ni Juban. Sa isang kisap mata, ay nag-anyong halimaw ito na may mapupulang mga mata at matutulis na mga ngipin. Mula sa loob ng kotse ay labis na kinilabutan si Chester. Hindi siya makapaniwala na totoo ang sinabi ng matandang lalaki na isa ngang aswang si Juban. Mabilis na sinunggaban ng aswang si Joel. Natumba ang dalawa at hindi na nakita ni Chester kung ano ang nangyari. Nang marinig niya ang sigaw ni Joel, ay napagtanto niya na kailangan na niyang lumabas ng sasakyan upang tulungan ang matalik niyang kaibigan. Lalabas na sana siya nang maalala niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Walang pagdadalawang isip na isinabit niya yon sa kanyang leeg. Isang matinding init ang dumaloy sa kanyang dibdib na unti-unting gumapang sa kanyang buong katawan. Para siyang nilalamon ng apoy, pero kahit katiting na sakit ay wala siyang naramdaman. Matapos yun, ay bumaba na si Chester ng kotse habang tangan sa kanang kamay ang buntot ng pagi. Pare! Pare, tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Nagmamadaling nagtungo si Chester sa kinaroroonan ni Joel. Napatda siya nang makita na nasa ibabaw na ni Joel ang aswang. Kinakagat ng aswang ang kaibigan niya sa balikat nito. Akmang hahampasin na sana niya ng buntot ng pagi ang aswang, pero bigla itong lumingon at umangil na parang isang mabangis na hayop. Puno na ng dugo ang bibig nito. Ngunit imbis na masindak, ay mas lalong tumapang si Chester. Buong lakas niyang hinampas ang aswang at lumatay ang buntot ng pagi sa mukha nito. Umalis ang aswang sa ibabaw ni Joel at lumayo ito ng bahagya kay Chester. Ngunit hindi nito inalis ang matatalim nitong tingin sa kanya. Alam ni Chester na dapat sa sandaling yun ay natatakot na siya. Pero kahit nakatiting na takot ay wala siyang naramdaman. Tila ba may dumadaloy na kakaibang lakas at tapang sa kanyang mga ugat na sigurado siyang nagmumula sa kwintas na kanyang suot. Joel, pre! Pumasok ka sa kotse, bilisan mo! At huwag na huwag kang lalabas kahit na anong mangyari! Sigaw ni Chester sa kanyang kaibigan habang hindi inaalis ang tingin sa aswang. Nagmamadaling gumapang si Joel at halos hindi na ito makatayo ng maayos, ngunit nagawa nitong makapasok muli sa loob ng sasakyan. Isang malakas na alulong ang narinig nila mula sa aswang. Matapos yun, ay mabilis itong umatake papunta kay Chester. Tumalon ito ng pagkataas-taas at sumugod direkta papunta sa kanya. Pero mabilis siyang nakaiwas. Umikot si Chester at hinampas niya sa likod ng aswang gamit ang buntot ng pagi. Napaiktad ito sa sakit at nang humarap ito sa kanya ay mas lalo pang tumindi ang galit nito. Sa kabila ng tapang na meron si Chester, ay wala pa rin siyang ideya
kung paano niya matatalo ang aswang. Hanggang sa naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki na ang palawit ng kwintas na ibinigay nito sa kanya ay ang mutya ng apoy at meron itong kakayahan na kontrolin ang apoy. Mabilis na nag-isip si Chester hanggang sa isang ideya ang pumasok sa kanyang utak. Lumapit siya sa tabi ng bintana ng kotse kung saan naroon si Joel. Kinatok niya ang bintana at agad naman yung binuksan ni Joel. Pre, pumasok ka na rito! Sa tingin ko hindi mo kakayanin talunin yan! Kung hindi ko siya mapapatay, pre, ay tayo ang papatayin niya. May lighter ako dyan, pre, sa compartment. Kunin mo! Bilisan mo! At ano naman gagawin mo sa lighter, pre? Basta! Huwag ka na magtanong! Kunin mo na lang! Bilis! Mabilis na binuksan ni Joel ang compartment at naghalugog ito roon. Pare, wala naman lighter dito eh! Meron dyan, hanapin mo! Dali na! Sa loob ng sasakyan ay nanginginig na ang kamay ni Joel habang kinakapa-kapa ang loob ng compartment sa harap ng passenger seat. Hindi nagtagal ay nakuha na nito ang lighter at agad niya itong ibinigay kay Chester. Kinuha ni Chester ang lighter at agad niya yung sinindihan. Isang maliit na apoy ang lumitaw na tila sumasayaw-sayaw sa mahinang pag-ihip ng hangin. Itinuon ni Chester ang atensyon niya sa maliit na apoy na nilikha ng lighter at nag-concentrate siya. Inisip niya na kaya niya yung kontrolin hanggang sa naramdaman niya ang koneksyon nila ng maliit na apoy sa lighter. Hanggang sa biglang sumiklab ang maliit na apoy. Nabitiwan ni Chester ang lighter at ang apoy ay lumutang sa ere at naging bilog. Naglalagablab yun at sigurado siya na kahit na anong dapuan ng apoy na yon ay magiging abo. Labis na namangha si Chester. Doon pa lang ay napatunayan niya ng totoo nga ang kapangyarihan ng mutya ng apoy na ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Hanggang sa nakita niya ang aswang na umatras at mukhang tatakas na. Mabilis na hinawakan ni Chester ang apoy nang hindi siya napapaso. Malakas niya yung ibinato sa aswang at tumama yon sa dibdib nito. Sumabog ang apoy at mabilis nitong nilamon ang buong katawan ng aswang. Nagwala ang aswang at nagpagulong-gulong pa ito sa lupa upang apulahin ang apoy. Pero sa utak ni Chester ay patuloy siya sa pagkontrol sa apoy. Mas lalo niya yung pinalaki at pinainit. Hindi nagtagal ay huminto na sa paggalaw ang aswang. Marahang lumapit si Chester at nakita niya na wala ng buhay ang aswang. Sa pagkakataon na yon ay hindi siya makapaniwala na nagawa niyang patayin ng aswang at nagawa niyang kumontrol ng apoy gamit ang isang makapangyarihang mutya. Nagulat si Chester nang bigla siyang niyakap ng tuwang-tuwa na si Joel. Kulang na lang ay magtatatalon ito sa labis na kasiyahan. Chester! Sakalam ka! Ano yung ginawa mo? Paano mo nakontrol yung apoy na yun? Ang galing mo! Dahil dito, pre. Dahil dito sa kwintas na ibinigay sa akin ng matandang lalaki. Akala ko nung una, hindi totoo ang sinabi niya na isa itong mutya ng apoy na kayang kontrolin ng apoy. Sinubukan ko lang, pero hindi ko akalain na totoo nga. Grabe, pre! Ang astig naman pala ng mutya na yan. Sa comics lang ako nakakabasa ng tungkol sa mga ganyan eh. Pero ang importante ngayon ay buhay pa rin tayong dalawa at patay na ang buwisit na aswang. May problema pa tayo. Yung katawan ng matandang lalaki na nasa sasakyan ko at kung paano tayo makakaalis dito. Oo nga no. Siguro, mas makabubuti kung iwanan na muna natin dito ang sasakyan mo. Tapos maglakad-lakad tayo. At kapag nakakita tayo ng bahay, ay saka tayo humingi ng tulong. Hindi tayo pwede maglakad ng walang dalang kahit na ano. Nakita mo naman na malayo rito ang kabahayan. Hindi nga tayo namatay sa aswang, pero mamamatay naman tayo sa gutom at dehydration. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at bumalik na sila sa kanilang camping site. Kinuha nila ang backpack at inalis nila ang laman nun. Naglagay sila roon ng mga tinapay at bottled water. Dinala rin nila ang kutsilyo at maliit na torch.
Naglagay din sila roon ng ilang piraso ng damit. Matapos yon ay naglakad na sila papalayo sa campsite. Nagtungo sila sa mas madilim na bahagi ng gubat habang may dala silang tig-isang flashlight. Umasa sila na sa daan na yon ay mabilis silang makakarating sa highway at makakahanap ng bahay na pwede nilang hingan ng tulong. Habang naglalakad ay hinawakan ni Chester ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Mainit yun, pero nagbibigay ng kapayapaan sa kanya ang init na yon. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na dahil sa mutyang yon ay bigla siyang nagkaroon ng kakayahan na kontrolin ang apoy. Halos 1 oras pa lang ang nakakalipas simula nang umalis sina Chester sa camping site nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sinabayan pa yon ng malakas na kulog at pagguhit ng matalim na kidlat sa kalangitan. Napatakbo na ang dalawa at hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Pambihira na yan kung mamalasig ka nga naman, oo. Dapat pala, nagstay na lang tayo sa kotse mo eh. Ang lakas ng ulan, oh. Hindi naman natin alam na uulan eh. Puno talaga ng kamalasan ng gabing to. Buisit! Hindi na lang nagsalita si Chester. Sa kabila ng pagtakbo nila ay malikot ang mata niya. Umasa siya na kahit nasa gitna sila ng kagubatan ay makakakita pa rin siya ng maaari nilang masilungan. Hanggang sa mapahinto si Chester nang may napansin siya sa gilid ng kanyang mata na tila isang liwanag. Pinakatitigan niya ang liwanag sa hindi kalayuan at pilit niyang inaninag kung ano yon. Napahinto na rin si Joel na nasa unahan niya at may pagtataka itong tumingin kay Chester. Pare, ano ba ginagawa mo dyan? Tara na! Baka malapit na tayo sa kalsada eh. Sandali lang pre. May nakikita kasi akong liwanag eh. Baka may bahay dun. Lumapit si Joel sa kanya at itinuro niya rito ang liwanag na nakikita niya. Aba, oo nga no. Parang may bahay sa liwanag na yun. Ano, puntahan na lang ba natin? Sige, mabuti pa nga puntahan natin. Baka maaksidente pa tayo dito sa gubat kung magpapatuloy tayo sa paglalakad eh. Masyado nang madulas ang daan at hindi natin kabisado ang gubat. Ipagdasal na lang natin na bahay nga talaga yung pinanggagalingan ng liwanag na yun. Nagpatiuna na si Chester sa paglalakad papunta sa liwanag. Agad na sumunod naman sa kanya si Joel. Nang marating nila ang maluwag na bahagi ng gubat, ay huminto na ang dalawa. Sa pagitan ng mga puno, ay nasilayan nila ang isang maliit na bahay. Mula sa isang bintana, ay nakita nila ang lampara na pinagmumulan ng liwanag na nakita nila sa malayo. Tama nga ang hinala mo, pre. Ang galing mo. May bahay nga talaga. Sinabi ko naman sa iyo eh. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay. Huminto sila sa pinto na gawa sa makapal na uri ng kahoy. Kumatok si Chester ng 3 beses doon. Tao po! Tao po! May tao ba dyan? Baka pwede niyo po kaming tulungan! Tao po! Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto, pero sabay na napaatras sina Chester at Joel nang bumungad sa kanila ang isang may edad na lalaking may makapal na balbas at bigote. May hawak itong itak na nakaumang sa kanila. Matangkad ang lalaki at may matipunong pangangatawan. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko na ganitong oras? Sandali sir, sandali lang. Chill lang po kayo. Hindi po kami masasamang tao. Kailangan lang po namin na matutuluyan ngayong gabi. Sir, nagcamping po kasi kami. Tapos naglakad-lakad po kami hanggang sa naligaw na po kami. Hindi na po namin nakita ang daan pabalik sa camping site namin. Tapos bigla pa pong umulan. Kahit ngayong gabi lang po sana sir, patuloyin niyo po kami. Siniko siya ni Joel at nang tignan siya nito ay pinanlakihan niya ito ng mata. Alam ni Chester na nagtataka ang kaibigan niya kung bakit hindi niya sinabi ang totoong nangyari sa kanila. Mataman silang tinignan ng lalaki at maya-maya pa
ay ibinaba na nito ang hawak nitong itak. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto at pinapasok na sila. Abot langit ang pasasalamat ng dalawa nang sa wakas ay pumayag na ang lalaki na makituloy sila sa bahay nito. Nanginginig na sa lamig sina Chester at Joel ng sandaling yon. Basang-basa na sila ng ulan. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo masasamang loob. Dahil kapag may ginawa kayong hindi maganda, habang nandito kayo sa loob ng aking pamamahay, ay hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Promise, sir. Hindi po kami masasamang loob. Ako nga po pala si Chester. Ito naman po ang kaibigan ko, si Joel. Ako naman si Gonzalo. Kung gagamit kayo ng banyo, ay nasa likod ng bahay ang banyo. Pwede kayong dumaan sa pinto sa may kusina para makalabas. Itinuro ni Gonzalo ang pinto sa may kusina. Muling nagpasalamat si Chester sa lalaki bago sila nagtungo sa likod ng bahay. Pagdating doon ay tinapik siya sa balikat ni Joel, kaya napahinto siya sa pagpasok sa banyo. Chester, sandali lang. Bakit hindi mo sinabi dun sa lalaki ang totoong nangyari sa atin? Na may iniligtas tayo matandang lalaki na namatay din naman at inatake tayo ng isang aswang. Naisip ko kasi, pre, na baka pag sinabi natin yon, ay baka hindi niya tayo patuloyin. Baka isipin niya na nagsisinungaling tayo o kaya ay mga adik tayo. Kaya nagsinungaling na lang ako sa kanya. Oo nga no. Sa bagay may point ka, pare. Pero ano na ang gagawin natin ngayon? E ano pa nga ba? Dito na muna tayo ngayong gabi. Tapos bukas ng umaga ay maglalakad na tayo palabas ng gubat na to. Mas ligtas kung umaga tayo maglalakad kesa ngayong gabi. Malay ba natin kung may iba pang aswang sa labas? Pero wala ka bang napapansin kay Gonzalo? Parang nakakatakot siya, pre. Ang talim ng mga mata niya. Para bang papatay ng tao. Baka nagulat lang yun sa atin, pre. Kahit naman siguro sino na nakatira sa gitna ng gubat tapos may biglang kakatok sa bahay niya ng ganitong oras, ay ganun din ang magiging reaksyon. Pre, pwede bang mamaya na lang tayo mag-usap? Nilalamig na talaga ako eh. Kailangan ko na maligo at magpalit ng tuyong damit. Okay, sige. Ikaw na muna ang maligo tapos sunod ako. O baka gusto mo, sabay na tayo para tipid sa oras. Sira ulo ka talaga. Sige na nga, maghintay ka na lang dyan. Bibilisan ko na lang ang pagligo ko. Binaba ni Chester ang bag na dala nila at mula roon ay kumuha siya ng malinis na damit. Iniwanan niya kay Joel ang bag at pumasok na siya sa banyo. Pagkasarado niya ng pinto ay ipinatong niya ang flashlight sa may patungan ng sabon upang kahit papano ay magkaroon siya ng liwanag doon. Meron dong isang malaking drum na puno ng tubig. Naroon din ang isang lumang tabo na kulay pula. Nagubad na si Chester ng basa niyang damit at nagsimula na siyang maligo. Habang naliligo ay naisip niya na sa kabila ng hindi magagandang nangyari ng gabing yon ay mapalad pa rin sila ni Joel dahil nakakita sila ng bahay na masisilungan nila sa gabing yon. Nang natapos ng maligo ang magkaibigan ay sabay silang bumalik sa loob ng bahay ni Gonzalo. Pagdating sa kusina ay naroon ang lalaki. May nakapatong na 2 mug na umuusok. Pinaggawa ko kayo ng mainit na tsokolate. Uminom na muna kayo niyan para mainitan ang katawan nyo. Maraming salamat po, Mang Gonzalo. Umupo na ang dalawa at agad na humigop si Chester ng mainit na tsokolate. May ginhawa siyang naramdaman nang gumuhit ang mainit na pakiramdam sa kanyang lalamunan papunta sa kanyang tiyan. Wow! Ang sarap po nito ah! Hindi po ganong matamis. Mang Gonzalo, wala naman po itong lason o pampatulog, di ba? Kung wala kayong tiwala sa akin, ay makakaalis na kayo. Ako nga ang dapat na magduda sa inyo dahil kayo ang bigla na lang kumatok dito sa bahay ko ng ganitong oras. Huwag niyo pong pansinin yung kaibigan ko. Mapagbiro po talaga yan eh. Pasensya na po kayo. Pwes, hindi ako natutuwa sa birong ganon.
Nako, sorry po, Mang Gonzalo. Hindi na po ako magbibiro ulit. Tinignan ni Chester si Joel at pinanlakihan niya ito ng mata. Alam niya na biro lang yun para kay Joel, pero mukhang si Gonzalo ang taong hindi pwedeng biruin dahil sa ekspresyon lang ng mukha nito ay masasabi niya na masyado itong seryosong tao. Habang umiinom ng mainit na tsokolate ang magkaibigan, ay napansin naman ni Chester na naglalabas na ng banig, unan at kumot si Gonzalo mula sa isang kwarto at inilagay nito yon sa sahig sa sala. Napatingin siya kay Joel nang sitsitan siya nito. "Oh, ano na naman yan sasabihin mo? Itikom mo na nga muna yung bunganga mo pare, please lang. Ipapahamak tayo niyan eh." Joke lang naman yun eh. Malay ko bang hindi pala marunong tumanggap ng biro si Mang Gonzalo? Ang bilis niya palang mapikon. Alam mo pre, iba-iba kasi ang tao. Hindi lahat ay pwede mo kagad biruin, lalo na at hindi pa kayo close. Magsasalita pa sana si Joel, pero nakita nila na palapit na si Gonzalo sa kanila, kaya tumigil na muna sila sa pag-uusap. Pasimpleng sinulyapan ni Chester si Joel at pinanlakihan niya ito ng mata dahil baka bigla na naman itong magsalita ng kung ano-ano na ikagagalit ni Gonzalo. Tapos na ba kayo dyan? Maglatag na lang kayo ng banig sa sala. At kung inaantok na kayo, ay matulog na kayo. Sige po, Mang Gonzalo. Maraming salamat po talaga sa inyo. Tumangulang ito at tinalikuran na sila nito. Nang pumasok na si Mang Gonzalo sa nag-iisang silid sa bahay na yon, ay inubos na ng magkaibigan ang mainit na tsokolate. Hinugasan na rin ni Chester ang mga baso habang si Joel ay naglalatag na ng mahihigaan nila sa sala. Dahil sa sobrang pagod sa mga nangyari kanina, ay agad na nakatulog sina Chester at Joel. Hindi na nila kailangan ng electric fan ng mga oras na yon dahil malamig na ang hangin sa loob ng bahay. Hindi naman na yon nakakapagtaka dahil nasa gitna ng kagubatan ang bahay na yon ni Mang Gonzalo. Ngunit wala pang isang oras na natutulog si Chester nang bigla siyang nagising. Nakasindi ang lampara na nakapatong sa maliit na lamesa malapit sa pinto. Napabalikwas siya nang makita niya si Gonzalo na nakaupo sa isang mahabang upuan habang hawak ang itak. Seryoso itong nakatingin sa kanya, kaya naman mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Mang Gonzalo, bakit po kayo may hawak na itak? Ano pong gagawin niyo dyan? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo kung bakit? Pamamahay ko ito. Lahat ng hahawakan ko dito ay wala ka na dapat pakialam. Pasensya na po. Nagulat lang po kasi ako sa inyo. Sa pagkakataon na yon, ay nagising na rin si Joel. Maging ito ay natakot nang makita si Gonzalo na may hawak na itak. Napansin ni Chester ang isang baso ng kape sa tabi ni Gonzalo, kaya napagtanto niya na sinasadya nitong hindi matulog. Umupo sila ni Joel sa sahig habang nasa harapan nila si Mang Gonzalo. Mang Gonzalo, bakit po pala hindi pa kayo natutulog? Madaling araw na po yata. Hindi pa ako inaantok. At hindi ko kayang matulog hanggang wala pa rito ang anak ko. May anak po kayo, Mang Gonzalo? Kasasabi ko lang, di ba? Mang Gonzalo, ilan po ang anak nyo? Saka, nasan po pala ang asawa nyo? Isa lang ang anak ko. Isang lalaki. Ang asawa ko naman ay matagal ng patay. Sorry po kung natanong ko pa po. Pero nasan po ba ang anak nyo ngayon? At hanggang ngayon po hindi pa rin siya umuwi. Ang sabi niya, may gagawin lang siya. Ang totoo niyan 2 gabi nang hindi siya umuwi. Hindi po kaya nabiktima na po siya ng aswang? Agad na siniko ni Chester sa tagiliran ang kaibigan. Napaaray ito. Nang tumingin siya kay Gonzalo, ay may gulat sa mukha nito.
Kinabahan siya sapagkat baka hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Joel. Natakot siya na baka tuluyan na silang paalisin ni Gonzalo sa bahay nito. Patuloy pa rin ang malakas na ulan sa labas, kaya sila ang magiging kawawa kung paaalisin sila roon. Mang Gonzalo, huwag niyo na lang pong pansinin ang sinasabi nitong kaibigan ko. Joel naman, pwede bang tumahimik ka na lang? Teka lang. Alam niyong may aswang sa gubat na ito. Nakita niyo ba ang aswang? Naisip ni Chester na sabihin na wala silang nakitang aswang, pero naunahan naman siyang magsalita ni Joel. Opo, nakita po mismo namin ang aswang. Ang totoo nga po niyan may isang matandang lalaki na sugatan na humingi sa amin ng tulong. Ang sabi niya ay inatake daw po siya ng aswang. Tapos nung malapit na po siyang mamatay, ay ibinigay ng matanda sa kaibigan ko yung ano nga ba yun? Tama, yung mutya ng apoy. Hinawakan ni Joel ang mutya ng apoy na nakasabit sa leeg ni Chester, pero agad nito yung binitiwan at sinipsip nito ang mga daliri. Aray! Ang init pala niyan. Parang nagbabagang uling Bakit mo kasi hinawakan? Hindi naman sa ito binigay. Napansin ni Chester na titig si Gonzalo sa mutya ng apoy. Bagya siyang nakaramdam ng kaba dahil doon. Ang pangalan pa ng matandang tinutukoy niyo ay Mang Arman. Hindi po namin alam Hindi na po namin natanong ang pangalan niya kasi sobrang bilis po ng mga pangyayari. Kung ganon, ay hindi pala totoong naliligaw kayo. Ano ba talaga ang totoong nangyari sa inyo? Mas lalong kinabahan si Chester sa biglang pagtataas ng boses ni Gonzalo. Mang Gonzalo, opo. Nagsinungaling nga po kami sa inyo. Pasensya na po. Ang totoo po niyan may aswang po talaga na umatake sa amin. Tapos, aalis na sana kami gamit yung kotse ko. Pero wala na palang gas. Kaya naisipan po naming maglakad ng kaibigan ko. Hanggang sa umulan naman po at napadpad po kami rito sa bahay nyo. Yun po talaga ang totoo. Wala na pong halong kasinungalingan yun. Hindi na po namin sinabi sa inyo ang totoo kasi baka isipin niyo po na mga siraulo kami o di kaya adik kapag sinabi po naming inatake kami ng aswang. Opo, totoo po sinasabi ng kaibigan ko, Mang Gonzalo. Pero kung galit po kayo at papaalisin niyo po kami, itong si Chester na lang po ang paalisin niyo kasi siya po ang nakaisip na wag sabihin sa inyo ang totoo Talaga ba, Joel? Laglagan? Akala ko ba magkaibigan tayo? Joke lang. Joker ako, di ba? Muling tumingin sina Chester at Joel kay Mang Gonzalo. Sa pagkakataon na yon, ay hindi na niya mabasa kung galit ba ito sa kanila o hindi. Walang reaksyon ang mukha ng lalaki. Matiim lang itong nakatingin sa kanila. Sa isip ni Chester ay panay na ang dasal niya na sana ay wag silang paalisin ni Mang Gonzalo. Kung mangyayari man yon, ay wala siyang sisisihin kundi si Joel dahil ito ang nagbanggit ng tungkol sa aswang. Mang Gonzalo, please lang po, wag niyo po kaming papaalisin. Mamayang umaga po kapag maliwanag na po at kahit malakas pa rin po ang ulan, ay aalis na po kami. Wag lang po ngayong madilim pa. Ang totoo po kasi niyan natatakot po kami na baka may iba pang aswang dito sa gubat na ito maliban dun sa nakalaban ko. Teka, yung aswang na sinasabi mong nakalaban mo, ano ang pangalan niya? Sa pagkakaalala ko po, Juban po ang pangalan niya. Tapos siguro po kaedad lang po namin siya. Nako, Mang Gonzalo, kung nakita nyo lang kung paano nilabanan ni Chester yung Juban na aswang na yon, nako, ginamit niya yung mutya ng apoy para patayin niya yung aswang. Ano ka mo? Pinatay mo si Juban? Teka, bakit po? Kilala niyo po ba siya? Nakatulalang umiling si Gonzalo. Halatang sa sandaling yon ay hindi pa rin mabasa ni Chester ang emosyon nito. Hindi. Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang din narinig ang pangalan na yan. Matapos yun, ay isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang tatlo.
Walang ibang ingay na naririnig si Chester, kundi ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang naging tensyonado. Nagpaalam siya na iinom muna siya ng tubig. Si Gonzalo naman ay lumabas nang hindi sinabi kung ano ang gagawin nito sa labas. Nagpunta si Chester sa kusina. Kumuha siya ng baso at naglagay ng tubig mula sa water jug. Matapos niyang uminom, ay napansin niyang bahagyang nakabukas ang kwarto ni Mang Gonzalo. Lalagpasan lang niya sana yon, pero tila may boses sa loob ng utak niya na nagsasabing pumasok siya sa kwartong yon. Kahit alam niyang may posibilidad na magalit si Mang Gonzalo kapag nakita nitong pumasok siya roon nang hindi nito alam, ay pumasok pa rin si Chester. May isang lampara na nakasindi sa isang sulok. Meron doong isang papag na para sa 2 tao. May mga kahon na may laman na damit. Iginala ni Chester ang paningin niya sa kabuuan ng silid. Wala siyang napansin na kakaiba. Lalabas na sana siya, pero biglang nahagip ng mata niya ang mga litrato na nakapatong sa maliit na lamesa. Nakalagay ang mga litrato sa isang picture frame na handmade na gawa sa kawayan. Kinuha ni Chester ang isang litrato at nanlamig siya ng gusto nang makita kung sino ang lalaking kasama ni Gonzalo sa litrato. Walang iba kundi si Jovan, ang aswang na pinatay niya kanina. Nahinuha niya na si Jovan ang anak ni Gonzalo dahil nakaakbay si Gonzalo kay Jovan at doon niya napagtanto ang pagkakahawig ng dalawa. May kilabot na gumapang sa buong katawan ni Chester. Kung ganon, ay nasa bahay sila ng tatay ng aswang na pinatay niya. Kailangan na namin makaalis dito ni Joel. Alam na ni Gonzalo na ako ang pumatay sa anak niya. Pinilit ni Chester na pakalmahin ang kanyang sarili. Ibinalik niya ang litrato sa kinalalagyan nito. Paglabas niya ng silid, ay tanging si Joel pa rin ang nasa sala. Isinukbit niya ang bag sa kanyang likuran at may pagtatakang tinignan niya si Joel. Anong ginagawa mo, pre? Bakit? Aalis ka na ba? Huwag kang maingay, Joel. Aalis na tayo. Kailangan na nating umalis ngayon din. Ha? Malakas pa ang ulan sa labas eh. Saka madilim pa. Saka bakit biglang nagbago ang isip mo? Kanina lang eh. Kulang na lang ay halikan mo sa paa si Mang Gonzalo para hindi niya tayo paalisin. Basta! Tsaka huwag kang maingay. Hinaan mo lang ang boses mo. Sundin mo na lang ako, Joel. At mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo. Kailangan na nating makaalis dito ngayon. Bilis! Okay, sige. Pero ang weird mo ah. Doon tayo sa likod dumaan. Dali! Teka. Bakit? Sa pagkakaalam ko, nasa harapan ng bahay si Mang Gonzalo. Hindi ba tayo magpapaalam muna sa kanya? Parang ang pangit naman kung pinatuloy niya tayo rito tapos aalis tayo nang hindi nagsasabi sa kanya. Kabastusan naman yata yun. Hindi ba sabi ko ay sumunod ka na lang sa akin? Tara na! Nagpatiuna na si Chester sa paglalakad, papunta sa pinto sa likod ng bahay. Malalaki ang hakbang niya habang nakasunod sa kanya si Joel. Wala siyang ibang iniisip nung mga oras na yon, kundi ang makalayo sa lugar na yon. Dahil sigurado siya na kung aswang ang anak ni Gonzalo, ay malamang aswang din ito. At wala siyang ideya kung gaano ito kalakas at kung kaya ba niya itong labanan kung sakali. Nang nasa harapan na si Chester ng pinto palabas ng kusina, ay kaagad niya yung binuksan. Nagulat siya nang makita na nasa harapan ng pintong yun si Gonzalo. Bahagya itong nakayuko at matalim ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na nagsalita si Chester. Hinawakan niya sa kamay si Joel at hinila niya ito papunta sa pinto sa harapan ng bahay. Pero nang lalabas na sila roon, ay nandoon na kagad si Gonzalo sa harapan ng pinto sa harap. Napaatras si Chester. Humakbang si Gonzalo papasok habang basang-basa ito ng ulan. Matalim ang mga mata nitong nakatuon lamang kay Chester. Aba, Mang Gonzalo, ang bilis niyo naman po. Kanina lang po'y nasa likod kayo, di ba?
Huwag kang lalapit sa amin, Gonzalo. Alam ko na kung ano ka. Aswang ka rin kagaya ng anak mo. Ano? Aswang si Mang Gonzalo? Pare, akala ko ba bawal mag-joke? Joel, anak niya si Juban. Yung aswang na napatay ko kanina. Nakita ko ang litrato ni Gonzalo na kasama niya si Juban. Si Juban ang anak na hinihintay niya. Matalino ka pala, Chester. Lahat ng sinabi mo ay tama. Anak ko nga ang aswang na pinatay mo. Diyos ko naman! Akala ko ba tapos na ang kamalasan natin, pre? Bakit naman sa bahay pa ng tatay ng aswang na napatay mo tayo napunta? Lord, parang hindi mo naman kami mahal niyan eh. Bakit? Kasalanan naman ng anak mo kung bakit siya namatay ah. Inatake niya yung matandang lalaki. At gusto niya rin kaming patayin. Ano gusto mong gawin ko? Hayaan na lang siya na lapain kami at gawin niyang pagkain. Ganun ba? Ang matandang yon, si Arman. Kasalanan niya kung bakit siya gustong patayin ng anak ko. Si Arman ay isang antingero na matagal na kaming tinutugis. Kung hinahayaan lang niya sana kami, hindi niya sasapitin ang kamatayan niya. Ngayon, kayong dalawa naman ang papatayin ko bilang pag-iiganti sa pagpatay niyo sa nag-iisa kong anak. Mang Gonzalo, ikinalulungkot ko na nawalan ka ng anak. Pero kung hindi niya sana kami balak patayin, ay hindi ko rin siya papatayin. Sana maintindihan mo na ipinagtanggol ko lang ang sarili namin. At kung gusto mo rin kami patayin, ipinapaalala ko lang sa'yo na nasa akin ang mutya ng apoy na siyang ginamit ko para patayin ang anak mong aswang. Hindi na nagsalita si Gonzalo. Nalukot ang mukha nito na para bang may kung anong masakit dito. Hanggang sa isang iglap ay nag-anyong aswang na ito sa kanilang harapan. Mas malaki ito kumpara sa unang aswang na kanilang nakaharap. Malakas na napasigaw si Joel. Nang mapatingin si Chester sa kaibigan, ay napansin niya na nagkakandaduling ito at mukhang hihimatay na nang dahil sa labis na takot. Pero bago pa ito bumagsak sa sahig, ay malakas niya itong sinampal. Kaya agad na bumalik ang ulirat ni Joel dahil sa ginawang yon ni Chester. Anak nang, bakit mo ako sinampal, pre? At sakit no na. Dahil hindi ito ang oras para mawalan ka ng malay. Dalihan mo! Kunin mo sa bag ko yung torch! Agad naman na sumunod si Joel. Mabilis nitong binuksan ng bag na nasa likod ni Chester. Mula roon ay kinuha nito ang torch at inabot sa kanya. Pinindot niya kagad ang torch upang makalikha siya ng apoy, pero walang apoy na lumabas. Inalis niya ang butane gas na nakakabit doon at inalog. Nanlamig siya nang mapagtantong wala na yung laman. Wala na siyang nagawa kundi itapon sa sahig ang torch na kanyang hawak-hawak. Malakas na humalakak si Gonzalo dahil sa pangyayaring yun. Paano mo pa magagamit ang butya mo kung wala ka ng apoy? Lintik na yan! Joel! Maghanap ka ng posporo sa kusina! Bilisan mo! Tumakbo agad si Joel sa kusina. Pero pagkabalik nito, ay sinabi nito na wala siyang nakitang posporo o kahit na anong bagay na pwede nilang gamitin para gumawa ng apoy. Nang sandaling yon, ay mas lumalim ang kaba ni Chester. Alam niya na kung walang apoy ay wala ring silbi ang mutya ng apoy. Biglang sumugod ang aswang kay Chester habang ang mga kuko nito ay nakaumang sa kanya. Mabilis na kumilos si Chester. Dinampot niya ang kahoy na upuan na nasa tabi niya at buong lakas na hinampas niya yon sa muka ng aswang. Nawasak ang upuan at napaatras ng bahagya ang aswang. Joel! Takbo na! Walang lingon-lingon na tumakbo si Chester papunta sa likod ng bahay habang kasunod naman niya si Joel. Inalis na niya ang bag sa likod niya at inihagis yun sa lupa upang mas makatakbo siya ng mas mabilis. Nang makalabas sila, ay sinalubong sila ng malakas na ulan. Pumasok sila sa kagubatan at iniwasan ang mga puno na nasa kanilang harapan.
Nang walang ano-ano'y, biglang nadulas si Joel at bumagsak ito sa putikan. Agad na binalikan ni Chester ang kanyang matalik na kaibigan. Nang tutulungan niya na ito upang tumayo, ay umiling ito. Sige na, pre! Iwan mo na ako rito! Hayaan mo na ako mamatay! Tumakbo ka na! Sige na! Huwag ka na nga magdrama! Tumayo ka na dyan! Gusto mo bang lapain ka ng aswang? Gusto mong kainin niya ang mga lamang loob mo, ha? Biglang nanlaki ang mga mata ni Joel. Sa takot at depresyon ay bigla itong tumayo at halos madulas ulit ito sa pagmamadali. Muli silang tumakbo habang naririnig nila ang malalakas na yabag ng aswang na nakasunod pa rin sa kanila. Makalipas ang napakahabang pagtakbo, ay sandaling napahinto ang magkaibigan nang makita nila sa kanilang harapan ang sasakyan ni Chester. Hindi nila inakala na doon sila dadalhin ng pagtakbo nila nang walang direksyon. Tatakbo na sana ulit sila, pero dumating na si Gonzalo na nasa anyong aswang pa rin. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatuon sa kanila, kundi sa sunog na katawan ni Joban. Nilapitan nito ang katawan ng anak nito at lumuhod sa tabi nun. Lumuhod si Gonzalo at niyakap ang sunog na katawan ng anak. Isang napakalakas na sigaw ang pinakawalan nito na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nanlilisik ang mga matang tumingin ng aswang kay Chester. Hayop ka! Papatay ko kayo! Masigit pa rito ang gagawin ko sa inyong dalawa! Mabilis ang naging reaksyon ni Joel. Nakakita ito ng malaking bato sa paanan nila at walang pag-aalinlangang dinampot nito yon. Tumakbo ito palapit kay Gonzalo, pero bago pa nito yon maihampas sa aswang, ay mabilis na nakatayo ang aswang at hinawakan nito ang dalawang kamay ni Joel. Walang babala na sinunggaban ng aswang ang leeg ni Joel. Napasigaw si Joel dahil sa labis na sakit. Joel! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Demonyo ka! Sa gilid ng paningin ni Chester ay napansin niya ang naiwan niyang buntot ng pagi. Agad niya itong dinampot at sa kabila ng takot at pagkabigla ay buong lakas na hinampas niya sa likod ng aswang. Napasigaw ang aswang at binitiwan nito si Joel. Bumagsak ang dugoong katawan nito sa lupa. Marahang humarap ang aswang kay Chester at sinalubong niya ang naglalagablab nitong mga tingin. Biglang sumugod ang aswang sa kanya at sinalubong niya ito ng paulit-ulit na hagupit gamit ang buntot ng pagi. Bawat latay ng buntot ng pagi sa katawan ng aswang ay nag-iiwan yon ng malalalim na sugat. Pero hindi ito huminto sa paglapit sa kanya na parabang tinitiis na lang nito ang sakit dahil walang ibang nasa utak nito kundi ang patayin siya dahil sa labis na pagkapuot. Hanggang sa tuluyan na siyang nalapitan ng aswang at agad siya nitong sinakal. Itinaas siya nito ng ubod ng lakas at ibinilibag siya nito sa lupa. Dumaing si Chester nang maramdaman niya ang sakit na gumapang sa kanyang buong likod. Nawala na rin sa kamay niya ang buntot ng pagi at hindi niya na alam kung saan yon napunta. Gumapang si Chester sa putikan. Sa kabila ng kirot ay pilit siyang tumayo at doon ay nakita niya ang nakabukas na pinto ng kotse niya sa backseat. Paika-ika siyang naglakad hanggang sa nakapasok siya sa loob ng sasakyan. Nagulat siya nang makita niya roon ang patay na katawan ng matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng mutya ng apoy. Isasarado na sana niya ang pinto pero pinigilan yon ng malaking kamay ng aswang. Pumasok na rin ito sa loob ng kotse at doon sila nagpambuno. Pilit niya itong sinisipa at itinutulak pero masyado itong malakas kaya hindi niya magawang mapalabas ng sasakyan ang aswang. Hanggang sa mas pinili na lamang ni Chester na buksan ang isa pang pinto sa backseat at mabilis siyang lumabas mula roon. Isinarado niya kagad ang pinto. Umikot pa siya sa kabila at isinarado rin niya ang pintong yon upang maikulong niya sa loob ng sasakyan ang aswang. Sa loob ng kotse
ay galit na nagwawala ang aswang. Kinakalampag nito ang pinto at pinagsusuntok ang salamin ng bintana. Alam ni Chester na anumang sandali ay makakalabas na roon ng aswang, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan upang tuluyan niya ng wakasan ang buhay nito. Habang nag-iisip si Chester ng gagawin, ay may naamoy siyang gasolina. Napakunot ang noo niya. Yumuko siya sa may bandang likuran ng kotse at sumilip siya sa ilalim. Doon niya napansin na may malaking butas ang tangke ng gasolina ng kanyang sasakyan. Kung ganun, binutos pala ito ni Juban bago namin madala dito yung matandang lalaki para hindi kami makaalis. Mula sa pagkakayuko na yon ni Chester, ay nahagip ng mata niya ang lighter na nabitiwan niya kanina. Agad niya yung kinuha at sinubukan niya yung sindihan. Pero dahil basang-basa na yon, ay hindi na nun kayang lumikha ng apoy at tanging spark na lamang ang nagagawa ng lighter. Muling yumuko si Chester at tinignan niya ang butas sa tangke. Isang ideya ang naisip niya. Inilapit niya ang lighter sa butas ng tangke at isang beses lang niya yung sinindihan, ay lumagablab na kagad ang apoy nang tumama sa tumutulong gasolina ang maliit na spark mula sa lighter. Kumalat ang apoy mula sa ilalim ng sasakyan at gumapang yun hanggang sa loob. Tumayo si Chester at hinawakan niya ang mutya ng apoy at kinontrol niya ang apoy at mas pinalakas niya yon hanggang sa tuluyan ng nilamon ng apoy ang buong sasakyan. Sa tindi ng apoy ay hindi yun nagawang apulahin ng malakas na ulan. Sa loob ng kotse ay panay naman ang sigaw ng aswang. Patuloy ito sa pagwawala, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay nilamon na ng apoy ang sigaw nito at wala na ring nakitang paggalaw si Chester sa loob ng kanyang sasakyan. Ilang minuto pang pinaglagablab ni Chester ang apoy bago niya yun inutusan na mawala. Nang mawala na ang apoy na lumalamon sa kanyang sasakyan, ay sumilip siya sa loob at doon niya nakita ang sunog na katawan ng aswang. Dahan-dahang inalis ni Chester ang kamay niya mula sa mutya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya at nagpasalamat siya sa Puong May Kapal dahil nagawa niyang magtagumpay sa laban na yon kontra sa aswang na si Gonzalo. Ngunit ang kasiyahan ni Chester ay nawala na parang apoy na binuhusan ng tubig nang makita niya ang nakahandusay na katawan ni Joel. Nilapitan niya ito at lumuhod siya sa tabi ng kanyang kaibigan. Joel! 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 Joel, patawarin mo ko kung di kita nailigtas. Joel, salamat sa lahat. Salamat dahil naging mabuting kaibigan ka sa akin. Hindi kita makakalimutan. Ibubuhos na sana ni Chester ang kanyang damdamin sa pag-iyak nang bigla siyang matigilan dahil biglang bumukas ang mga mata ni Joel. Hoy, siraulo! Buhay pa ako! Huwag mo nga muna akong iyakan! Anak nang, buhay ka pa? Akala ko patay ka ni. Paano ka nabuhay? Umupo muna si Joel at hinawakan nito ang dumudugo nitong leeg. Sa tingin ko pare, dahil sa mga suot kong gintong kwintas, dito tumama yung mga ngipin ng aswang na yon, kaya hindi ganun kalalim ang naging sugat ko. Anak nang, akala ko talaga patay ka na kanina eh. Akala ko nga rin eh, pero wala eh. Masamang damo nga yata tayo, kasi buhay pa rin tayong dalawa hanggang ngayon. Tinulungan ni Chester na makatayo ang kaibigan si Joel at nagdesisyon na silang umalis. Pero biglang lumapit si Joel sa sasakyan at inalis nito ang plate number sa harapan at likuran ng sasakyan ni Chester. Oh, bakit mo inalis yan? Remembrance? Pwede rin, pero kailangan walang makaalam na sayo ang sasakyan na ito. Malay mo, may makakita nito dito, tapos magkaroon ng investigasyon. Sa tingin mo ba, may maniniwala sa atin kapag sinabi nating aswang ang tinusta mo sa loob ng sasakyan mo? Oo nga no,
Sa bagay may point ka pare. Matalino ka pala. Hehehe, sira ulo. Matapos yon, ay tuluyan ng umalis sina Chester at Joel sa lugar na yon. Tinaak nila ang daan kung saan sila dumaan nang pumunta sila sa lawa. Sa kabila ng hindi magandang pangyayari na naranasan nila, ay nagpapasalamat pa rin si Chester na buhay siya at ang kanyang matalik na kaibigan. Sa wakas, ay narating na ni na Chester at Joel ang kalsada. Mula roon ay isang sasakyan ang huminto upang tulungan silang madala sa ospital. Sinabi na lang nila na inatake sila ng mababangis na hayop sa isang gubat, ngunit ibang lugar ang sinabi nila. Nang makalabas na sila ng ospital, ay binalikan nila ang kanilang mga gamit sa camping site. Kinuha nila ang mga yon at saka sila tuluyang umuwi sa kani-kanilang bahay. Pinili ni na Chester na maging lihim ang naranasan nila sa gubat na yon dahil alam nilang walang maniniwala sa kanila ni isa. Natuloy rin ang plano nilang pagtatayo ng tapsilugan at laking tuwa nila dahil araw-araw yung dinadagsa ng mga tao. Alam ni Chester sa sarili niya na hindi lang basta kapangyarihang makontrol ang apoy ang ibinigay sa kanya ng kanyang mutya, kundi pati na rin ang swerte sa buhay at negosyo. At wala nang ibang mahihiling pa si Chester sa ngayon dahil kahit bigo siya sa pag-ibig, ay pinagkalooban naman siya ng mapagmahal na mga magulang at isang namumukod tanging kaibigan na kasama niya sa hirap at ginhawa.